Tinuruan po tayo ni Propeta Muhammad, peace be upon him, dahil siya ang teacher natin, na concern sa atin. Itinuturo niya sa atin, ipinag-utos niya sa atin ang lahat ng makakabuti sa atin. At ipinagbabawal niya sa atin ang lahat ng makakasama sa atin. So ito ang turo niya. Sabi niya, alaykum bisidq. Manatili kayo sa pagkamatapat. Fa inna sidq, dahil ang katapatan, yahdi ilal bir, ay tumutungo sa pagkamabuting tao. Wa innal bir, at ang pagkamabuting tao, yahdi ilal jannah, ay tumutungo sa paraiso. So ano ang simula? Ang simula ay matapat. Pag matapat kang tao, ay magiging mabuti kang tao. At alam natin na walang makakapasok sa paraiso kundi ang mga mabuting tao na walang kasamang masama. Walang laman ang kaniyang puso na masama, walang laman ang kaniyang isip na masama, walang ginagawang masama, walang sinasabing masama. So, pag ang tao ay lagi na siya nagiging tapat, nagiging matapat. Tapat ang kaning salita, tapat ang kaning puso, tapat ang kaning trabaho. Hinahanap-hanap niya na maging tapat, manatili sa katapatan, ay anong mangyari? Ang mangyayari ay yuktaba indallahi siddiqan, isusulat sa lawhul mahfuz na siya ay tapat na tao. So pag naisulat mga kapatid, ay hindi na maiba. Magiging kaugalian na niya na siya ay matapat na tao. Opposite niya ang pagka-sinungaling. Kaya ipinagbawal sa atin ni Propeta Muhammad, peace be upon him, ang kasinungalingan o pagsisinungaling, na ang pagsisinungaling ay hindi lang sa dila mga kapatid. Ang malaking kasinungalingan ay ang pagkasinungaling ng puso, na sinasabi mo na Muslim ka at hindi naman Muslim ang puso mo, hindi totoo sa kalooban mo. O di kaya sinasabi mo na magsuporta ka, hindi naman totoo na magsuporta ka sa puso mo. Sinasabi mo na nanampalataya ka kay Allah at hindi naman totoo na nanampalataya ka sa kaloob-looban mo. So ipinagbawal yan sa atin. Sabi ng propeta, wa iyyakum wal kadhib. Iwasan nyo, layuan nyo ang pagsisinungaling. Bakit? Fa innal kadhiba yahdi ilal fujur, dahil ang pagkasinungaling ay tumutungo sa pagkamasama. Magiging masama kang tao. Hindi lang sa mga tao kundi pati sa langit ay magiging masama ka. Wa innal fujur, at ang pagkamasama, yahdi ilan nar, ay tumutungo sa impyerno. Kaya may impyerno ang Allah dahil doon ilalagay ang mga masasama. Masama ang kanilang belief, masama ang kanilang mga intensyon, masama ang kanilang mga salita, masama ang kanilang mga gawa. So wala silang ibang matutunguhan kundi ang apoy bilang kaparusahan sa kanilang kasamaan. Ang tao, wa ma yazalu ar-rajulu yakdhib wa yataharra al-kadhib hatta yuktaba indallahi kadhaban. Pag palagi na nagsisinungaling ang tao, lagi na siya nagsisinungaling, ay anong mangyari? Isusulat sa talaan ng mga tao, yung lawhul mahfuz, na siya ay taong sinungaling. Kaya hindi na niya maiwasan ang kasinungalingan. Kaya hanggang maaari ay hindi tayo pwede magsinungaling, maliban lang sa mga bagay na ipinahintulot ng Islam na magsinungaling tayo. So, may mga bagay na ipinahintulot ng Islam ang magsinungaling mga kapatid sa Islam. Tulad halimbawa kung ikaw ay sa pagitan ng dalawang magkaaway, na gusto mo silang ayusin para mawala ang alitan sa pagitan nilang dalawa, ay pwede ka magsinungaling. Pwede ka doon magsinungaling na sabihin mo na hindi naman siya galit sa'yo, gusto niya makipag-ayusan sa'yo,
hindi lang niya na-control ang kanyang sarili noong nag-away kayo. So, pwede mo yan, kahit na hindi sinabi ng kabila, ay pwede mo yan sabihin para lang maayos silang dalawa, para lang mamatay ang apoy kong apoy. So, yun ay tinatawag na white lies. Maputing pagsisinungaling na ipinahintulot ng Islam. Ang kasinungalingan din na ipinahintulot ng Islam, hindi lang ipinahintulot kundi obligado ka magsinungaling, ay kung ang tao na naaapi ay nagpatakip sa iyo, pumasok sa bahay mo para hindi mapatay ng taong aapi sa kanya. Tapos itinanong ng taong papatay sa kanya kung nandyan ba sa loob ng bahay mo. Obligado ka na magsinungaling. Sasabihin mo na wala, para lang ma-save ang kanyang buhay. So, yun ang mga example ng mga bagay na ipinahintulot ng Islam na magsinungaling tayo. So, ang malaking kasinungalingan, mga kapatid, sa Islam ay ang kasinungalingan sa pananampalataya. Yun ang tinutukoy sa hadith na ito. Subalit lahat ng kasinungalingan na bubunga ng masama sa individual at sa pamayanan, at lalo na sa relihiyon, pananampalataya ay napakalaking bawalin sa Islam. Ang katapatan, mga kapatid, sa Islam ay kabilang sa mga dakilang pagsamba ng mga puso. Ang katapatan ay kabilang sa mga dakilang korona na sinusuot ng tao. Maganda na ang korona. Kailan tayo sumusuot ng korona? Sumusuot tayo ng korona pag may mga malalaking okasyon na mayroon tayong nakamtan na malaking karangalan. So, linalagay sa ulo ang korona. So, ang malaking korona, mga kapatid, sa Islam ng tao ay ang pagkamatapat ng tao. Ang katapatan ang siyang pinakamabuting palamuti ng tao. Siya ang pinakamabuting palamuti ng isang mananampalataya. Minsan, gusto nating sumuot ng mga palamuti upang madagdagan ang ganda natin. So, alam ba ninyo na ang pinakamabuting palamuti ng mananampalataya ay ang pagkamatapat? Matapat ka kay Allah. Matapat ka sa mga tao. Hindi ka sinungaling. At ang pinakamabuting damit na sinusuot ng tao ay ang katapatan. Sino man ang maging matapat kay Allah sa kanyang paghahanap ng katapatan ay ibibigay ng Allah sa kanya. So, nahahanap din pala, mga kapatid, sa Islam ang katapatan. So, pag hinahanap natin sa pamamagitan ng practicing ourselves, pinapractice ng ating mga sarili ang katapatan, ay tiyak na ibibigay yan ng Allah. Kaya hanapin po natin sa pamamagitan ng ating pag-educate sa ating mga sarili sa kaugaliang matapat na tao, katapatan. Sinabi ng Allah, minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah alayh. Kabilang sa mga mananampalataya ang mga lalaking naging tapat sila sa ipinangako ng Allah. Naging tapat sila sa mga bagay na ipinangako ng Allah. Ibig sabihin, paano sila naging tapat? Hinanap nila ang mga gantimpala ng Allah na ipinangako niya. Kadalasan sa mga gantimpala ng Allah, mga kapatid, sa Islam ay mga pangako. Kasi ibibigay niya sa atin sa kabilang buhay, hindi dito sa mundo. Tulad halimbawa, pag nagbigay tayo pag ginastos natin ang ating kayamanan sa Islam, ay ang sinabi ng Allah sa banal na Quran ay tulad ng nagtanim ng isang buto na bumunga ng 700 seeds. 700 buto. So, tinimes niya ng 700. Pero hindi natin nare-receive dito sa kabilang buhay kasi
doon yan ibibigay ng Allah sa atin sa kabilang buhay. Kasi anuman ang kayamanan natin sa daigdig ay iiwanan din natin. At hindi natin masyado kailangan. Pero sa kabilang buhay ay kailangan natin masyado. Dahil pag namatay tayo ay tayo lang mag-isa. Ang kasama lang natin ay ang mga igagantimpala ng Allah sa ating mga mabuting gawa. Kaya more on promise. So yung mga in-appreciate dito ng Allah ng mga lalaki na mananampalataya ay tapat sila sa kanilang paghahanap sa anumang ipinangakong gantimpala ng Allah sa mga mabubuting trabaho. Ang strategy ng Allah, kabilang sa mga strategy ng Allah mga kapatid sa Islam, ay yung mga mabubuting gawa ay sinasabi niya kung ano ang katapat niyang gantimpala. Para yung mga taong gusto ay gagawin niya ang trabahong yan para makuha niya ang gantimpala ng Allah tulad ng pag-jihad na nabanggit natin kanina kung ano ang gantimpala ng mga taong namatay sa jihad na napakataas ang kanilang antas sa kabilang buhay. So ang mga taong tapat na nakikipag-jihad ay pinuri sila ng Allah na tapat sila sa kanilang sa sakripisyo upang mahanap nila ang ipinangakong gantimpala ng Allah subhanahu wa ta'ala. Faminhum man qada nahba, kabilang sa mga matatapat na taong yan na naghahanap ng gantimpala ay kabilang sa kanila ang mga namatay na shahid sila. Wa minhum man yantadhir, at kabilang sa kanila ang naghihintay pa ng pagka-shahid. Wa ma baddalu tabdila, at hindi sila kailanman nag-iba. Hindi na kumupas ang kanilang pagkamatapat sa paghahanap ng gantimpala ng Allah subhanahu wa ta'ala. Bakit pinapadaan tayo ng Allah ng mga mabibigat na pagsubok? Kasi ang pakikipagbakbakan mga kapatid sa Islam ay mabigat yan na pagsubok. Sinusubok ng Allah ang mga mananampalataya kung ipagtatanggol ba nila ang Islam. So bakit yan nangyayari? Liyajziyallahu as-sadiqin, upang gantimpalaan ng Allah ang mga tapat na tao sa kanilang pagkamatapat. So yun ang kabilang sa mga purpose ko kung bakit nangyayari ang mga maiinit na sitwasyon na kailangan na talaga ang suporta ng bawat isa sa Islam. Kasi tinitingnan po ng Allah kung sino ang mga tapat. Kung sino ang mga tapat na hindi nila pababayaan ang Islam. Isasakripisyo nila ang kanilang kayamanan at ang kanilang buhay para sa Islam. So, para gantimpalaan ng Allah ang mga taong tapat sa kanilang katapatan, wa yu'adzibal munafiqina, at upang parusahan ang mga hypocrite. Ang mga hypocrite ay hindi sila magsuporta. Pababayaan nila ang Islam dahil mas gusto pa nila. Insya wa yu'adzibal munafiqina insya'a, at upang parusahan niya ang mga hypocrite kung gusto niya. Kung gusto niyang parusahan na sila sa daigdig, ay paparusahan na niya sila. Pero tiyak na paparusahan niya sila sa kabilang buhay. Aw yatuba alayhim, o di kaya tanggapin niya sa kanila ang kanilang pagbabalik loob. Ibig sabihin, ang mga hypocrite ay habang nabubuhay pa sila ay may pag-asa pa sila magbagong buhay. Kung sakali magbabalik loob sila at gagawin nila ang kanilang mga sarili na mga tapat na tao kay Allah, mga tapat na tao sa mga tao, ay tatanggapin ng Allah ang kanilang pagbabalik loob. Ano mang kasalanan na napapaloob sa mga tao ay kung magbabagong buhay sila, gusto nila magbagong buhay at magbalik loob kay Allah, ay tatanggapin ng Allah sa kanila ang kanilang mga pagbabalik loob dahil ang Allah ay tawwab, lubos na nagtatanggap ng mga pagbabalik loob ng mga tao. Mas gusto pa niyang magbalik loob ang taong nagkakasala at ikinatutuwa niya. Hindi lang sa tinatanggap niya kundi sobra-sobra ang pagkakatuwa ng Allah pag may taong nagbalik loob sa kanya dahil siya ay
Ghafurur Rahim, lubos na mapagpatawad at lubos na maawain. Naaawa siya sa nagkakasala kasi anong mangyari sa nagkakasala? Paparusahan dito sa daigdig at paparusahan sa kabilang buhay. Kaya natutuwa ang Allah sa pagbabalik loob ng kanyang alipin. So dahil mga kapatid sa Islam, ang pagkamatapat na tao ay mahirap i-practice ng ating mga sarili. Mahirap i-practice, lalo na yung mga taong nasanay sa pagsisinungaling. Dahil mahirap i-practice, ay tinuruan tayo ng Allah, pinag-utusan niya tayo na hilingin natin sa Kanya. Hilingin natin sa Kanya na maging tapat tayong tao. Mismo si Propeta Muhammad, peace be upon him, ay tinuruan niya na hilingin niya sa Kanya na maging kabilang siya sa mga tapat na tao. Sinabi niya, Suratul Isra, verse 80, وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا. Ibig sabihin ay waqul, at sabihin mo o sugo. So, pag inutusan ng Allah ang kaning sugo, ay kabilang din tayo sa inutusan. Waqur Rabbi, at sabihin mo na, o aking Rabb, o aking Panginoon. Adkhilni mudkhala sidqin, papasukin mo po ako ng may katapatan. So, ito ay common. Kahit anong papasukin natin, ay hihilingin natin na makapasok tayong matapat na tao, makapasok tayo na tayo ay matapat. Papasukin mo po ako ng may katapatan at palabasin mo po ako ng may katapatan. Ito ay noong aalis na si Propeta Muhammad, peace be upon him, sa Makkah, na lugar ng mga mushrik. Napakaruming lugar dahil sa ang mga tao doon ay mga marurumi, na hindi nila sinasamba ang Allah, sila ay mga mushrik. So, hiniling niya na makalabas sa Makkah na may katapatan. Sa paglabas niya, ay tapat na pagsunod kay Allah subhanahu wa ta'ala, at nakapasok naman siya sa Madina na may katapatan. So, tapat ang kanyang puso kay Allah subhanahu wa ta'ala. So, lumabas sa Makkah na may katapatan at pumasok sa Madina na may katapatan. So, ganun din po tayo mga kapatid sa Islam, na itinuro sa atin na ipinag-utos sa atin na sabihin natin ito pag mayroon tayong papasukan. Kahit ano, papasok ka sa pag-aaral, hihilingin mo kay Allah na maging tapat ka. Maging tapat kang nag-aaral, na wala kang hinahangad kundi ang gantimpala ng Allah sa pag-aaral. Papasok ka sa negosyo, hilingin mo rin kay Allah na maging tapat kang negosyante. Papasok ka sa anumang trabaho, ay hilingin mo muna kay Allah na makapasok kang matapat sa papasukin mo. Ganon din pag may iiwanan ka, ay hihilingin mo na maging tapat ka. Sabi naman ni Al-Hasan, isang interpreter ng Quran, ay sabi niya, kabilang sa tinutukoy dito, na hinihiling natin kay Allah na sa oras na tayo ay papasok sa ating mga libingan, ay makapasok tayo sa ating mga libingan na tayo ay tapat. Ibig sabihin, mamatay tayong matapat na tao. At sa oras na tayo ay bubuhayin, nalalabas na tayo ulit sa ating mga libingan, ay maging mga matatapat tayong, makalabas tayong mga matatapat, na yun ang mga magaganda ang kanilang itsura sa oras na sila ay lalabas muli mula sa kanilang libingan, dahil bubuhayin tayo ulit ng Allah subhanahu wa ta'ala. Waj'al li min ladunka sultanan nasira, at ipagkaloob mo po sa akin ang mula sa iyo na ipagkaloob mo po sa akin ang isang malaking kapangyarihan
isang malaking kapangyarihan na suporta mo. Galing sa'yo na makapangyarihang suporta. Ibigay mo po sa akin ang galing sa'yo na makapangyarihang suporta. So ito po ay tinugon ng Allah subhanahu wa ta'ala kay Propeta Muhammad, peace be upon him, kasi di ba umalis siya sa Makkah na kaawa-awa dahil nga pinalayas siya ng kanyang mga kamag-anak sa Makkah. At doon siya nakalipat sa Madina na ang sumuporta sa kanya ay hindi niya mga kamag-anak. Tapos ipinangako ng Allah sa kanya na bibigyan niya ng isang makapangyarihang tulong, kasi ipinangako niya sa kanya na malilipat sa Islam ang kapangyarihan ng Roman Empire at saka Paris. So naging totoo yan mga kapatid sa Islam. Nakuha ng mga Muslim ang kapangyarihan ng Roman Empire at sa Paris hanggang ngayon. So kanais-nais po na ipagdasal natin ito lagi. Paano natin ipagdadasal? Magsisimula tayo sa Rabbi, o di kaya palitan natin ng Allahumma. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'al li min ladunka sultanan nasira. Rabbi ij'alni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'al li min ladunka sultanan nasira. Dahil pag ibinigay ng Allah sa atin ang makapangyarihang tulong, ay magtatagumpay tayo sa anumang pinasok nating trabaho. Magtatagumpay tayo sa anumang pinasok nating trabaho.